Mabuhay! Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sa paghahayag ng mensahe ng panaginip sa oras na ito upang hindi ka na po mainip sa paghihintay. Kaya ito na, sisimulan agad natin. Sa malawak na tanawin ng holistic knowledge and wisdom, ang panaginip na nagpapakita ng iba't ibang kulay ng ahas ay isang simbolo na may napakalalim na kahulugan na kadalasang hindi nauunawaan ng karamihan. Sapagkat karaniwang itinuturing lamang itong kakaibang pagkakaiba-iba ng kulay o simpleng resulta ng mga nakita nating bagay sa araw, ngunit sa katotohanan, nagdadala ito ng mga lihim na mensahe na malalim na konektado sa pinakaloob na bahagi ng nananaginip na nagsasabi tungkol sa proseso ng pagkakatauhan sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao, pagtuklas ng mga kakaibang kakayahan at potensyal na nakatago sa ating sarili, at pagkakakilanlan sa mga puwersa ng pagkakaiba-iba at pagkakaisa na kadalasan ay hindi nakikita ng marami. Ang iba't ibang kulay sa konteksto ng holistic na karunungan ay hindi lamang kumakatawan sa mga pagkakaiba sa hitsura, kundi sa halip ay sumasagisag sa angking liwanag at enerhiya ng iba't ibang aspeto ng ating pagkatao. Ang init ng damdaming nag-ugnay sa lahat ng bahagi ng ating sarili, ang lakas ng pagkakatauhan na nakikita ang bawat kulay bilang mahalagang bahagi ng isang mas malaking buo. At ang koneksyon sa mga puwersa ng universo na nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng magkakaibang elemento ng buhay. Ang ahas mismo ay isang sinaunang simbolo na nauunawaan bilang representasyon ng pagbabago at paglago dahil sa kakayahang nitong magpalit ng balat. Ito ay kumakatawan sa pag-alis ng mga lumang paraan ng pag-isip na nakikilala lamang tayo sa isang paraan, at ng pagyakap sa isang bagong paraan ng pag-iral na kinikilala ang maraming aspeto ng ating sarili bilang magkakaugnay na bahagi ng ating tunay na pagkatao. Kapag pinagsama ang dalawang elemento na ito, ang iba't ibang kulay at ang ahas, lumalabas ang isang mensahe na mas malalim pa kaysa sa karaniwang pag-unawa sa panaginip, na nagsasabi tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa ating mga kakaibang kakayahan at damdamin, sa mga yaman na nakatago sa bawat aspeto ng ating pagkatao na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng sarili at ng iba. At sa mga pagkakataong naghihintay para sa atin kung tayo ay magiging bukas sa proseso ng pag-unawa sa lahat ng aspeto ng ating sarili bilang isang magkakaugnay na sistema ng enerhiya at damdamin. Ang pagkakaroon ng iba't ibang kulay ng ahas sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa ating multifaceted self, ang mga aspeto ng ating pagkatao na binubuo ng iba't ibang damdamin, kakayahan, at paniniwala na nagkakaugnay para bumuo ng ating tunay na pagkatao. Karaniwang iniisip ng marami na ang pagkakaiba-iba ng mga kulay ay nagdudulot ng pagkakahati o kawalan ng pagkakaisa sa ating sarili. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang tunay na lakas at kagalingan ay nasa ating kakayahang makita ang lahat ng mga kulay bilang magkakaugnay na bahagi ng isang mas malaking buo. Halimbawa, ang mga sandali ng kagalakan na nararamdaman natin kapag nakikita natin ang magkakaibang kulay ng ahas ay maaaring isang senyales na kailangan nating bigyan ng pansin ang iba't ibang aspeto ng ating sarili na hindi pa natin natutuklasan. O ang mga damdaming pagkakaintindihan na nararamdaman natin kapag nakikita natin ang pagkakaugnay ng mga kulay ay maaaring nagsasabi tungkol sa ating pangangailangang buksan ang ating isipan sa mga magkakaugnay na aspeto ng ating pagkatao. Ang iba't ibang kulay ng ahas ay dumadaan sa ating panaginip upang ipaalala sa atin na hindi natin kailangang piliin lamang ang ilang bahagi ng ating sarili para tanggapin, kundi sa halip ay matutunan na yakapin ang lahat ng mga kulay bilang bahagi ng ating tunay na pagkatao. At na ang kakayahang makita ang mga koneksyon na maaaring nakatago sa ating mga damdamin at kakayahan ay maaaring magbigay ng kapanatagan at direksyon sa ating landas patungo sa mas makabuluhang pag-unawa sa sarili. Bukod pa rito, ang iba't ibang kulay ng ahas sa panaginip ay maaari ring kumakatawan sa isang malalim na proseso ng pag-unawa sa mga koneksyon ng lahat ng aspeto ng ating pagkatao na nagsisimula sa pagkilala sa ating mga tanong tungkol sa kahalagahan ng bawat bahagi ng ating sarili, isang paglalakbay sa mga kulay ng sarili. Tulad ng mga sinaunang alamat na nagsasabi tungkol sa mga bayaning nakamit ang karunungan sa pamamagitan ng pagtanggap sa lahat ng bahagi ng kanilang sarili, mula sa pinakamainit hanggang sa pinakamalamig na damdamin. Karaniwang natatakot ang mga tao sa ideyang ito ng pagtanggap sa lahat ng aspeto ng kanilang sarili, dahil inaakala nilang ito ay magdudulot ng pagkabalisa o kawalan ng kontrol sa kanilang mga emosyon. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang pag-unawa sa sarili bilang isang multifaceted na nilalang ay kailangan para makamit ang tunay na kapanatagan at pagkakatauhan.
Sa panahon ng prosesong ito, natututunan nating maunawaan ang mga paraan kung paano ang bawat kulay ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng ating pagkatao, mula sa init ng pulang kulay na kumakatawan sa ating damdaming pag-ibig at lakas, hanggang sa kalinawan ng asul na kumakatawan sa ating kakayahang mag-isip at makipag-usap. Pati na rin ang tibay ng kayumangging kulay na kumakatawan sa ating mga ugat at koneksyon sa lupa, ang liwanag ng dilaw na kumakatawan sa ating kakayahang mag-isip at lumikha, ang kadalisayan ng puti na kumakatawan sa ating espiritual na paglago, ang sigla ng berdeng kulay na kumakatawan sa ating paglago at pagpapagaling, ang misteryo ng lila na kumakatawan sa ating espiritual na pag-akyat. Ang kagalakan ng kahel na kumakatawan sa ating kakayahang maglikha at magbago, ang karunungan ng indigo na kumakatawan sa ating intuisyon at paningin, ang balanse ng kulay abo na kumakatawan sa ating kakayahang makita ang dalawang panig ng mga bagay, ang halaga ng ginto na kumakatawan sa ating espiritual na pagkakatauhan. Ang pag-ibig ng rosas na kumakatawan sa ating kakayahang mag-alaga at tumanggap ng pag-ibig, at ang pagkakaisa ng bahaghari na kumakatawan sa ating pagkakatauhan sa lahat ng aspeto ng buhay. Maaari itong magdala ng mga kakaibang karanasan sa simula, ngunit sa huli ay nagbibigay ito ng malalim na kagalakan at kapanatagan dahil natututunan nating mamuhay ng may pag-unawa sa lahat ng aspeto ng ating sarili. Ang iba't ibang kulay ng ahas ay nagsisilbing gabay sa paglalakbay na ito, bagamat maaaring mukhang komplikado sa una. Ito ay nandyan upang tiyakin na tayo ay sumusunod sa tamang landas ng pag-unawa at na makakamit natin ang karunungang nararapat sa atin bilang mga nilalang na may kakayahang maramdaman, mag-isip at lumikha. Isa pang lihim na mensahe ng iba't ibang kulay ng ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga puwersa ng pagkakaiba-iba at pagkakaisa, at sa mga tradisyon ng mga pilosopo, guro, at mga tagapagtaguyod ng mga paraan ng pag-unawa sa sarili na nagmumula sa mga sinaunang kabihasnan. Sa maraming kultura sa buong mundo, ang iba't ibang kulay ay iginagalang bilang simbolo ng mga sagradong kaalaman tungkol sa paglikha ng universo, sa mga puwersang nagpapatakbo sa lahat ng nilalang, at sa mga paraan upang makamit ang pagkakatauhan sa pinagmulan ng buhay. Kapag ang iba't ibang kulay ng ahas ay lumitaw sa ating panaginip, maaari itong nangangahulugang tayo ay tinatawag na buksan ang ating sarili sa mga kaalamang ito, na maaaring hindi matutunan sa mga paaralan kundi sa pamamagitan ng ating sariling karanasan sa pagmumuni-muni, pagbabasa ng mga aklat tungkol sa filosofiya at espiritual na paglago, at mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga taong may malalim na kaalaman sa buhay at sa sarili. Maaari itong magpahiwatig na may mga kasanayan tayo sa iba't ibang larangan, mula sa sining at musika hanggang sa agham at teknolohiya, mula sa pag-aalaga sa iba hanggang sa paglutas ng mga problema. Mga bagay na hindi natin napapansin dahil mas nakatuon tayo sa mga praktikal na pangangailangan ng buhay. Halimbawa, maaari nating subukang maglaan ng oras para sa mga gawaing nagdudulot sa atin ng kasiyahan, sumali sa mga grupo ng mga taong nag-aaral ng iba't ibang kaalaman at kasanayan, o makipag-usap sa mga taong may karanasan sa pag-unawa sa sarili upang matuto mula sa kanilang karunungan. Ang iba't ibang kulay ng ahas ay nagpapahiwatig na oras na para tuklasin ang mga kasanayang ito at gamitin ang mga ito upang buhayin ang ating kakayahang makipag-ugnayan sa iba at tulungan ang iba na makamit ang kanilang sariling pag-unawa sa buhay. Bukod sa mga aspeto ng sarili, ang iba't ibang kulay ng ahas ay maaari ring magdala ng mensahe tungkol sa ating mga relasyon sa iba at sa mga sitwasyon sa buhay na tila nangangailangan ng pag-unawa sa pagkakaiba-iba at pagkakaisa. Minsan, ang ating mga relasyon ay napapailalim sa hidwaan o hindi pagkakaunawaan dahil sa mga pagkakaiba sa mga paniniwala, damdamin o paraan ng pamumuhay. Ang iba't ibang kulay ng ahas ay maaaring ipaalala sa atin na kailangan nating maging bukas sa mga pagkakaiba na mayroon tayo sa iba, dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang mga kulay na bumubuo sa kanilang pagkatao, at ang mga relasyon ay nangangailangan ng pag-unawa at pagtanggap sa mga pagkakaibang ito. Maaari itong magpahiwatig na may mga bagay tayong kailangang matutunan mula sa mga pagkakaiba ng iba, mga aral tungkol sa pagiging maunawain, mapagpakumbaba, at mapagmahal sa mga taong may ibang paraan ng pag-isip at pakiramdam. Sa halip na hayaan ang mga pagkakaiba na hatiin tayo mula sa iba, ang iba't ibang kulay ng ahas ay nagsasabi na kailangan nating harapin ang mga ito ng may pag-ibig at pag-unawa, upang ang ating mga relasyon ay maaaring lumago at maging mas malakas at makabuluhan.
Maaari rin itong magpahiwatig na kailangan nating maging mas maunawain sa mga damdamin at pangangailangan ng iba, na kilalanin na ang bawat isa ay may kakaibang mga kulay na bumubuo sa kanilang sarili, at nabigyan sila ng suportang kailangan nila upang mabuhay ng may kasiyahan at kagalingan. Ang iba't ibang kulay ng ahas ay maaari ring kumakatawan sa isang bagong yugto ng buhay na puno ng pagkakataong gamitin ang ating mga kakaibang kakayahan at damdamin para sa ikabubuti ng lahat. Minsan, ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga sitwasyon na tila nangangailangan ng iba't ibang uri ng suporta at pag-unawa, tulad ng pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad na nangangailangan ng pag-aalaga, pagkain, at tirahan. Pag-aalaga sa mga may karamdaman na nangangailangan ng emosyonal na suporta at medikal na pangangalaga. O paglahok sa mga kilusan para sa katarungan at pagkakapantay-pantay na nangangailangan ng lakas, karunungan, at pagkakaisa. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang mga gawain ito ay nangangailangan ng espesyal na kakayahan o posisyon. Ngunit ang lihim na mensahe ng iba't ibang kulay ng ahas ay nagsasabi na ang lahat tayo ay may kakaibang mga kakayahan at damdamin na maaaring gamitin para tulungan ang iba. Ang iba't ibang kulay ng ahas ay sumasagisag sa iba't ibang uri ng lakas at kakayahan na nasa loob natin, isang enerhiya na nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga sitwasyon ng may karunungan, pag-ibig, at pag-unawa. Kapag tinanggap natin ang mga pagkakataong ito ng may bukas na puso at isipan, natututunan natin kilalanin ang ating sarili bilang mga tagapag-ugnayan at tagapagbago, matuklasan ang ating mga kakaibang kakayahan sa pagtulong at pagbabago, at makamit ang mga bagay na dati nating akalain na imposible. Ang iba't ibang kulay ng ahas ay nandyan upang gabayan tayo sa prosesong ito, upang ipaalala sa atin na tayo ay may mahalagang papel na gagampanan sa paghubog ng kinabukasan ng mundo at sa pagpapalaganap ng kagalingan, pag-ibig, at pagkakaisa sa lahat ng nilalang. Isa pang mahalagang aspeto ng iba't ibang kulay ng ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa ating mga pangarap na may kinalaman sa paglikha ng mga bagong paraan ng pag-unawa sa buhay at sa ating kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa ating paligid. Sa maraming kultura, ang ahas ay iginagalang bilang simbolo ng pagbabago at pag-inobasyon, ng kakayahang lumikha ng mga bagong paraan ng pamumuhay na mas naayon sa ating mga pangangailangan sa pagkakaiba-iba at pagkakaisa. Ang iba't ibang kulay ng ahas ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabagong ito ay dapat na nakabatay sa mga prinsipyo ng karunungan, pag-ibig, at pagkakapantay-pantay, na kailangan nating turuan at ipakita sa iba upang makagawa tayo ng mga pagbabago na makakapagbigay ng positibong epekto sa buhay ng maraming tao. Karaniwang kinokontrol ng mga tao ang kanilang mga pangarap o ideyang makakapagbago ng buhay dahil sa takot sa pagkakaiba sa iba o sa mga paniniwalang hindi sila makakapagbago ng buhay. Ngunit ang iba't ibang kulay ng ahas ay nagsasabi na ang mga pangarap na ito ay bahagi ng ating natural na pagkatao bilang mga nilalang na may kakaibang mga kakayahan at damdamin. At maaari nating gamitin ang mga ito bilang puwersa para sa pag-unlad at pagbabago ng buhay ng tao. Kapag natutunan nating yakapin at igalang ang mga pangarap na ito, natututunan din nating mas mahusay na makipag-ugnayan sa ibang mga tao na may parehong adhikain, makita ang mga pagkakataong makapagbigay ng suporta sa mga taong nangangailangan, at lumikha ng mga paraan upang makamit ang mga layuning ito na nagdudulot ng mas malalim na pagkakaisa sa sarili at sa lahat ng tao na nakikita natin araw-araw. Sa huli, ang pinakamahalagang lihim na mensahe ng iba't ibang kulay ng ahas sa panaginip ay ang paalala na ang tunay na kahalagahan ng ating pag-iral ay nasa ating kakayahang makita at maunawaan ang lahat ng aspeto ng ating sarili bilang isang magkakaugnay na sistema ng enerhiya at damdamin na hindi kailangan nating hanapin ito sa labas o sa mga material na bagay na pansamantala lamang. Karaniwang hinahanap ng mga tao ang kaligayahan sa mga bagong gamit, mataas na posisyon sa trabaho, o malaking halaga ng pera. Ngunit ang iba't ibang kulay ng ahas ay nagsasabi na ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa ating sarili bilang mga nilalang na may kakaibang mga kakayahan at damdamin, sa pagtanggap sa ating mga responsibilidad at kakayahan, at sa pagyakap sa ating tunay na layunin sa buhay na may kinalaman sa pag-unawa, pag-ibig, at pagkakaisa sa lahat ng nilalang. Ang paglalakbay tungo sa pag-unawa na ito ay hindi palaging madali. Maaaring mangailangan ito ng maraming oras, pagsisikap at pagpapakumbaba. Ngunit ang iba't ibang kulay ng ahas ay nandyan upang gabayan tayo sa bawat hakbang ng daan,
upang ipaalala sa atin na ang bawat pagkakataong maunawaan ang iba't ibang aspeto ng ating sarili ay isang pagkakataon para sa paglago, at na ang liwanag at lakas na nasa loob natin ay maaaring magbigay ng liwanag sa ating sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mensahe ng iba't ibang kulay ng ahas, natututunan nating maging mas buo, mas maunawain, at mas malapit sa ating tunay na sarili, at sa gayon, maaari nating ibahagi ang ating liwanag at karunungan sa iba, na nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, at sa buong mundo. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Naway hindi ka lang po basta nasiyahan, kundi may natutunan at naintindihan ka rin. Hanggang sa muli.